nag-request po ng 1 kilong puto cheese recipe. So, eto na po yon. Step by step po natin gagawin. So, kahit baguhan po tayo, sigurado hindi po tayo paperpak dito. Basta masunod lamang po natin yung ingredients at procedure ng paggagawa po natin. Kaya pag pinanood nyo po ito, naku, huwag nyo pong i-skip. Kasi baka yung tips at idea, ayun pa po yung makaligtangan po natin. At syempre, kung pang negosyo, meron po tayong costing sa pinakang huli ng video po natin. So, paano to gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So, ang uunahin naman po natin ngayon ay yung atin pong mga wet ingredients. Pero nung nakakaraan, dry ingredients yung inuna po natin. Pero kahit ano naman po yung unahin natin ay pwede. Tapos, gagamit tayo dito ng 4 na large egg. So, isunod na din natin ang melted margarine. So dito mga katipid tips, mahalaga po yung ating melted margarine or oil na ilalagay. Saktong-sakto dapat yung sukat, walang labis, walang kulang. Kasi ang mangyayari po doon, kapag naluto na po yung puto natin, ang mapapansin natin parang basa. And then, kapag binuksan natin yung steamer, maumbok tapos dahang-dahang bababa. Kaya kailangan sakto yung pinakang sukat ng atin pong melted margarine o kaya naman po ay oil. Isunod na din po ang vanilla flavor at yung ating tubig. At isunod na din po natin ang white sugar para natutunaw na. Kapag tingin natin, tunaw na po yung pinakang asukal po natin, so isunod na din po natin ang dry ingredients. Iodized salt, pangbalanse ng tamis. Gagamit tayo ng powdered milk, 2 cups po ito. Pwede rin naman tayo gumamit ng 8 sachet po ng Verve brand o kaya kahit anong brand. Okay, so yung paglalagay po ng ating flour, hindi ko po siya nilalahat by batch para mahalo po natin ng ayos, di ba? So dito kapag inilagay na po natin yung ating flour, yung ating baking powder, paghahalo po natin ay banayad na lamang po para maiwasan po natin yung pagka-overmix ng ating pong puto mixture. At isunod na din po natin ang baking powder. Kapag tingin natin wala ng dry ingredients, so kuhanin na po natin yung ating pong salaan. Tapos sa puntong ito mga katipid tips, pwede na po tayong magpainit ng ating pong steamer. Dahil pinong-pino ito pong aking salaan, so 1 times ko lang siyang sasalain. Pero halimbawa, tingin nyo hindi pa siya kung kasala, so pwedeng 2 beses po nating salain yung ating pong puto mixture. Ito po yung pinakang consistency ng ating pong puto. So, hindi ganong kalapot at hindi rin naman po ganong kalabnaw. So, kapag tingin nyo sobrang lapot, pwede tayong mag-add ng kaunting tubig kasi yung flour natin depende. Parang sinaing din po, merong tako sa tubig, meron din naman pong hindi. Bago ko nga po pala makalimutan, ito nga po pala i-order sa amin. Nagpapalagay po ng kulay na ang kulay ay green. Yung gagamitin natin ay kay Achievers. Kasi ito po ay debu, kaya green yung pinapalagay sa akin. Ang gagawin ko, patak and then dahan-dahang halo para hindi man mapa-over yung kulay. Ito nga po pala ha, dahil nakalimutan po natin ito, yung pagkukulay, yung nagsama-sama tayo ng ingredients, dapat kasama na po ito doon. Okay, so dahil okay na, ngayon maglagay na po tayo sa ating molder at ang gagamitin ko po ay medium. So magandang puto molder po itong ginagamit ko kasi makinis and then maganda yung pagka-plastic niya, makintab. So kung gusto niyo umorder po nito, maglalagay po ako ng link sa description. So, yung sukat na ilalagay ko ay 1 tablespoon or yung kalahati po ng medium na molder po natin. So, kapag meron kayong gamit nito, mabilis siya and then iwas messy na din po. So, yung pinakang kulay po nito, talagang hindi siya green na green. Parang kulay buko pandan. So, ngayon, pwede na nating itoppings yung ating pong cheese. So, halimbawa, kung ayaw nyo kasabay yung cheese, so pwede naman po yon. After 5 to 6 minutes, i-open natin yung ating takip at lagyan po natin ang toppings. Ito kasi ang gusto ko, parang nagme-melt yung cheese natin, tapos dikit na dikit ba. So, dapat bago natin isalang, napakulo na po natin yung tubig at lulutuin po natin ito sa medium fire. Sa loob po ng 10 minutes kasi kalahati lamang po ng ating puto molder. Pero kung yung pinakang mixture po natin, 3/4 ng ating puto molder, estimate lulutuin po natin ng 12 minutes. So, balikan po natin yan after 10 minutes. Gumamit po tayo ng timer ha para hindi po ma-overcook. Wow! After
10 minutes, ito na po yung ating puto. Kapag malinis na, so ibig sabihin okay na po ito. Halimbawa naman kung basa, so mag-additional lamang po tayo ng kaunting minuto. Pahanguin na po natin ito at pwede na tayo magsalang ulit ng kasunod. Kung napapansin nyo ha, yung pinaka-medium fire natin, ayan o, may kaunting simmer, may bumubulak-bulak yung tubig. So yun yung palatandaan nyo doon sa pinakang apoy po natin. Para maganda po ang umbok ng ating pong puto. Ito pong ating puto, pagkahango, pwede na po natin tanggalin dito po sa ating molder basta kaya na po ng ating kamay. So wala pong magiging kaso yun na babagsak yung pinakang puto po natin. Basta tama po yung pagkakagawa ng mixture ng ating puto, so hindi na po tayo papalpak dito. Talagang sobrang init pa nito mga katipid tips ha, talagang manhid na lang po yung kamay ko. Ayan o, hindi siya madikit. Ito, pwede na din po nating lagyan ng puto mixture natin. At i-ready na din po natin dito. And then, ipapalit na po natin dito kapag hinangon naman po natin ito. So dito, magbabalik po tayo mamaya kapag naluto ko na po lahat. Okay? Okay, so ayan. Ito na po yung ating 1 kilo ng puto cheese, so diba? Mabilis lang. So yung recipe po natin na 1/2 kilo nung nakakaraan, may binago lang po ako ditong kaunting-kaunti. So tikman lang natin ng mabilisan. Sarap. Ang bango ng ating puto sa gawa ng ating vanilla. Malambot, may pagka-fluffy yung ating puputo. Ngayon, so magtatanong ating tipid tips, magkano naman po yung pinakang bentahan po niyan. So sabayan na po natin ng costing. So dito, hindi ko na siya i-costing ng lahat-lahat. Para hindi lang po ganun kahaba yung ating video kasi ito po ay order. So inaantay na. Meron kaming oras na usapan. So estimate, may puhunan po tayo dito ng 428 pesos. May kasama na po yung pinakang labor po natin at pinakang gas po natin. So sa magtatanong, magkano po ang magiging bentahan. So ito, yung usapan po namin, 800 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan, so posible pa po tayong tumubo ng 372 pesos. Pero magmaminus pa po ako ng 100 pesos para sa pinakang packaging po natin. Kasi gumamit pa tayo ng bilao, ng foil, and then yung cling wrap. Lalagyan ko pa to ng cling wrap, and then yung pinakang tali po natin, and then sticker. So yung 100 pesos, pasok na po yun doon. Pag minus pa po natin yon, posible na tumubo pa po tayo ng 272 pesos. So dito, kung magiging consistent lamang po tayo sa pagpapa-order, hindi po imposible na makapagpa-order po tayo. So imagine mga katipid tips, kung makatatlong kilo tayo, so may 600 mahigit na po tayo. Eh lalo na kung 5 kilo, eh diba may 1K na tubo na po tayo sa maghapon. So dito, basta magiging consistent lamang po tayo sa ginagawa po natin, so hindi po imposible na kumita po tayo araw-araw. So hanggang dito na lamang po yung video po natin. Sana meron po ulit akong may dagdag ng magandang negosyo idea po sa inyo ngayong Pasko at bagong taon. Kasi ito po, i-deliver ko pa. Kasi usapan po namin na deliver po ito. Malapit lang naman po dito sa lugar po namin. Kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!